Palawakin ang isipan, dagdagan ang kaalaman. Mga mami, eto na po ang paborito niyong tambayan, ang good news. Ang mga delatang nakasanayan nating lutuin, kayang-kaya pa raw pabonggahin. Ilan sa mga pet lover na aming nakilala, hindi pang karaniwang mga hayop ang hiling. Ang usual na buttery, creamy at cheesy na ensaymada ngayon nag-level up na. Alam niyo bang ang tinidor? May kakaibang gamit rin pala. Ang pinapangarap na malaking kwarto sa bahay, pwede nang mapasa kamay. Sa panahon ng kagipitan, ang mga delata ay ating maasahan. Pero ang mga ito, huwag pong ismulin dahil pwede silang gawing malagurme na pagkain. Ang pagdedelata ay isang uri ng pagpe-preserve ng pagkain na inimbento sa bansang France noong 1806. At hanggang ngayon, ang mga delatang pagkain ay napaka-convenient na lutuin bilang sahog or as is. Ang sardinas, perfect sa pasta at pansit. Ang tuna naman na minsang hinahalo sa pasta, pwede na rin gawing sangkap sa salad. Ang corned beef naman, iginigisa at pinapang-ulam. Ang sausage at meatloaf, pwede sa omelette at sa sinangag. Pero ang mga delatang nakasanayan nating lutuin, kayang-kaya pa raw pabonggahin. Yan ang good news na hatid ni Chef MJ Nicasio ng Apicius Culinary Institute. Una sa listahan, ang masarap na paella. Kadalasan, ang paella ay ginagamitan ng mamahaling ingredients, gaya ng seafood, mamahaling sausage, at kahit anong meat. Pero this time, gagawin natin siyang mas mura at mas mabilis, gamit ang mga canned goods o dilata. Ilabas na ang green peas, onion, garlic, tomato sauce, cooked rice, bell pepper, tuna flakes in oil, Spanish-style sardines, corned beef, sausage at meatloaf. Maggisa ng sibuyas at bawang. Uunahin natin tong meatloaf tsaka sausage kasi kailangan natin silang i-brown konti. Isunod na ang corned beef, tuna at sardinas. Lagyan ng salt and pepper. Ang kagandahan sa dilata, hindi na siya kailangang timplahan ng marami kasi may lasa na siya. Idagdag ang tomato sauce. Sa tradisyonal na paella, ginagamitan nyo ng hilaw na kanin at saka hilaw ng mga ingredients. Since luto na din naman yung mga ingredients natin, gagamitan ko na din siya ng lutong kanin. Ihalo na ang green peas at bell pepper. After 2 minutes, isalin na ito sa serving dish at budburan ng toppings. Ayan, ready na ang ating paella con dilata. Ang dish na ito, mapagsasaluhan ng 3 hanggang 4 na tao sa halagang 80 pesos. Spanish sausage kung tawagin ang susunod nating iluluto. Walang iba kundi ang embutido. Isa sa mga hindi nawawala paghandaan ay ang embutido. Pero ngayon, gagawin natin ng kakaibang twist dahil gagamitan natin ito ng maling at corned beef. Ihanda na ang pickles, raisins, honey, chicken, meatloaf at corned beef. Sa isang bowl, i-mash ang meatloaf. Ihalo ang corned beef, pickles, raisins at sibuyas. Lagyan ng parsley at kaunting paminta. Sa isang platong may foil, maglagay ng mantika bago ilatag ang mga chicken fillet. Palamanan ito ng stuffing. I-roll na ang foil at isara ng maigi. Pagka-steam for 15 minutes, tanggalin na ito sa foil. Para maging mas malasa, pahiran ito ng honey at paminta bago prituhin.
Siguraduhin pantay ang pagkakaprito. For just 95 pesos, ma-enjoy na ng 3 hanggang 5 tao ang meatloaf corned beef embutido. And last but not the least, ang specialty ng mga Bicolano na may sipa ng anghang. Kung akala nyo, ang Bicol Express ay pang pork lang, nagkakamali kayo dahil pwede din to sa tuna at sa sardinas. I-ready na ang bagoong alamang, sile, luya, sibuyas, kamatis, bawang, Baguio beans, tuna, sardines, at gata. Unang igisa ang sibuyas, bawang, at kamatis. Isunod ang pampaanghang na luya at sile. Pagkatapos, ilagay na ang bagoong. After 2 minutes, ihulog na ang Baguio beans at isunod na rin ang gata. Pagkakulo, ilagay na ang tuna at sardinas. Ganun lang kasimple at ready na ang inyong tuna sardines Bicol Express. Ang dish na ito, matitikman sa halagang 70 pesos ng 3 hanggang 4 na tao. Ang dating simpleng delata, lalong pumatok sa ating panlasa. Masarap na, hindi pa masakit sa bulsa.